Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ilay. Taong 1979, lalawigan ng Cebu. Nang mga panahong ito, si Elay ay umuwi muna sa kanilang probinsya sa Cebu. Pinatawag ito ng lolo na matagal nang nakaratay. Natanggap niya ang sulat ng tiyuhin noong nasa Maynila pa nakatira. Nang malaman ng impormasyon, dali-daling bumiyahe si Elay. Isang araw rin ang inabot ng biyahe bago tuluyang nakarating sa probinsya. Pagkatapos, hapon na nakauwi at medyo madilim na ng mga oras na yon. Sa 6 na taon ng binatang naninirahan sa Maynila para magtrabaho, ang dami nang nagbago sa baryo. Kung sa lungsod, mga tunog ng sasakyan at ingay ng mga tao ang nagpapabingi sa kanya. Dito na may sa kanilang probinsya, kapag magdidilim na ay ingay ng kuliglig at huni ng palaka ang nagpaparindi sa tenga. Pinapalibutan ng matatayog na puno at malalagong damuhan ng lugar. Nang makarating sa tahanan, nadatnan niyang malungkot ang tiyuhin, tiyahin maging ang mga pinsan nito. Nang tanungin niya ang tiyahin na si Aling Mercedes kung buhay pa ba si Lolo Emilio, maluha-luha naman itong tumango. Pero ang sabi ng tiyahin, malapit nang mamatay ang matanda. Kaya kagad itong nagpunta sa higaan ni Lolo Emilio. Hindi niya mapigilan ang pagbagsak ng luha. Lalo na't ang lolo niya ang kumalinga sa kanya magbuhat ng maulila ng mga magulang. Nang makita siya ng matanda, kahit mahina ay pilit itong ngumiti. Pinalapit siya nito na kagad namang ginawa ni Elay. Opo, salamat naman at dumating ka na. Pakikuha mo nga yung baul ko. May importante akong bagay na ibibigay sa'yo. Wika ni Lolo Emilio habang hinahaplos ng marahan ang buhok. Mabilis naman itong kinuha ni Elay at binigay sa matanda. Sa pagkakaalam ng binata, ang baul na yon ay naglalaman ng mga kasangkapan sa panggagamot ng lolo. Isa nga palang albularyo si Lolo Emilio. Pero dahil na rin sa karamdaman, hindi na niya kaya ang mga dating ginagawa. Dahil si Elay lang ang nag-iisang lalaking apo ni Lolo Emilio, sa kanya itinakda ang pagpapasa ng lihim na karunungan. Kagad binuksan ng matanda ang baul. May kinuha ito na isang habak o tinatawag na proteksyon para sa isang manggagamot at kwinintas sa leeg ni Elay. Kasabay nito ang mga bilin sa kanya ng lolo. Tinandaan ng binata ng mabuti ang mga paalala ng matanda. Ibinigay na rin sa kanya ang baul. Tumagal pa ng ilang oras si Lolo Emilio at kalaunan. Sumakabilang buhay na ang matanda. Kaya nagsiiyakan na ang mga tao sa loob ng tahanan. Makaraan ng 1 linggong pagburol, inilibing na ang matanda. Pinag-aralan naman ni Elay ng mabuti ang mga orasyong nakasulat sa libreta. Pagkaraan ng ilang buwan, dito na sinimula ni Elay ang dating ginagawa ng lolo, ang pagiging isang albularyo. Nanggagamot siya ng mga may sakit tuwing umaga hanggang tanghali. Tuwing hapon naman ay nagpapahinga. Samantalang pagsapit ng gabi, naglilibot si Elay sa kanilang lugar, kasama ang mga tanod para panatilihin ang seguridad ng mga residente. Laganap ang aswang sa lugar kapag tulog na ang mga tao. Kaya noong nagkasakit si Lolo Emilio, may mangilan-ngilang buntis ang nabiktima. O di kaya naman pagkapanganak ay patay na ang sanggol.
Isang gabi, habang nagroronda si Eli kasama ang mga tanod, meron silang namataan sa bubong ng isang bahay na taong nakasampa. Gasera lamang ang kanilang dala, kaya nahirapan ang mga tanod na makita kung ano ba yung nasa bubungan. Pero si Eli na merong karga, kitang-kita niya kung ano ito. Isang kalbong lalaki na walang saplot. Payat ang katawan at may matutulis na tenga. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Buwaba ka dito na magkasubukan tayo. Sigaw ni Eli. Matapos gawin yon ay unti-unting lumingon sa kanilang kinaroroonan ng elemento. Tumitig sa kanila ng masama. Kitang-kita ni Eli ang nakakakilabot nitong kaanyuan. Pulang-pula ang mga mata. Maraming buhok sa muka. Malaki ang bibig. May matatalas na mga ngipin at nakalawit ang napakahaba. At itim nitong dila. Dumampot ng bato si Eli. Binulungan niya ito ng orasyon at kagad pinukul sa nilalang. Hinawakan ng nilalang ang tagilirang natamaan. Kagad nag-anyong ibon saka lumipad palayo. Hinabol naman ng mga tanod at ni Eli. Pero sa kasamaang palad, nakalayo na ito. Kinabukasan, kinumusta ni Eli yung mga taong nakatira sa tahanan. Ayos naman silang lahat at walang nasaktan. Dito niya nalaman na kaya pala may nang-aaswang. Meron palang nakatirang buntis. Ang pangalan nito ay Nena. 6 na buwan nang nagdadalang tao at gabi-gabi talaga silang ginagambala ng elemento. Beans na rin nakatanggap ng isang liham ang mag-anak. Nakasaad dito na hinding-hindi nila titigilan si Nena hanggat hindi nakukuha ang anak sa sinapupunan nito. Kaya naman, tinutukan ni Eli ang pagbabantay sa tahanan ni Nena. Gabi-gabi niyang sinusuri ang buong tahanan. Nagbabaka sakaling naroon na naman ang aswang. Pero lumipas ang maraming araw at linggo. Hindi na ito bumalik. Ngunit isang araw, habang nanggagamot si Eli ng may sakit, patapos na sana siya nang makitang kumulo ang langis na nakapatong sa tukador. Isa itong uri ng langis na dinasalan. Kapag may kakaibang elemento ang umaaligid, sadyang kumukulo at umaapaw ito. Ginawa niya upang maging proteksyon sa kanyang sarili. Nakakasigurado naman si Eli na puro mga ordinaryong tao lamang ang nakapila sa tahanan. Pero hindi siya nagpakampante. Ang ginawa niya, tinapos niya muna ang panggagamot sa isa sa mga pasyente. Nais niyang makasiguro kung may aswang nga ba talaga. Kumuha siya ng almeres at 3 pirasong butil ng bawang. Dinikdik ito hanggang sa kumalat ang amoy. Pinagmasdan niya yung mga taong nakapila. Sa isip-isip niya, kapag merong umalis, malinaw na isa itong aswang. Tumagal lang ng 1 minuto hanggang sa meron siyang napansin na isang lalaking nagtakip ng ilong. Yung mga mata nito ay malalaki at purong itim. Kaya tumayo siya para lapitan habang patuloy pa ring nagdidikdik. Ginawa niya yun para maitaboy ang aswang. Ngunit aktong lalapit pa lamang, mabilis na nawala sa pila yung lalaki. Malakidlat sa bilis na bigla na lamang naglaho na parang bula. Pero ganun pa man, natatandaan naman ni Ella yung itsura ng lalaki. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na mag-krus muli ang kanilang landas, papatayin na niya ito. Sa palagay pa nga ni Eli, baka yun mismo yung aswang na gumagambala kila Nena nung isang gabi. Kinagabihan na, muling nagronda si Eli. Pero ng mga oras na yun ay nakabukod siya sa mga tanod. Ilang beses niyang nilibot ang lugar nila Nena. Sa palagay ni Eli,
Mabuti naman ang kalagayan ng buntis dahil ni isang bakas ng aswang ay wala siyang nakita. Kaya napagpasyahan itong lumipat naman sa ibang lugar. Sinubukan niya yung parteng walang poste ng ilaw hanggang sa makarating sa talahiban. Dito siya nakarinig ng pag-angil at pagkalusko sa damuhan. Bigla namang uminit ang habak. Ang ibig sabihin ay may aswang sa kanyang paligid. Kaya naman nilapitan at pinagmasdan niyang maigi ang damuhan hanggang sa may unti-unting namumuong dalawang liwanag na kulay pula. Dito niya napagtanto na ito pala yung mata ng aswang. Kaya hinanda na ni Eli ang sarili. Hanggang maya-maya lang, bigla itong tumayo sa kanyang harapan. Nakilala niya ito. Yun yung misteryosong lalaking nakita niyang nakapila kanina. Pero noong mga oras na yun, wala itong saplot at nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Nakatitig ng masama sa kanya. Pakialamero, dapat ka nang mawala. Dapat maubos na ang lahi ng mga balakid na kagaya mo. Wika ng aswang. Tara, halika at magkasubukan tayo. Nang makita mo ang hinahanap mo. Tugon ni Eli habang nakangisi. Kagad na nagpalit ng anyo yung lalaki. Nagsipaglagutukan yung mga buto habang nakatingin sa kabilugan ng buwan. Hanggang sa nakumpirma ni Eli na ito nga yung aswang na gumagambala kila Nena. Tila hangin sa bilis na lumusob sa kanya yung aswang. Madaling nakaiwas si Eli. Pero sa muling pag-atake ng elemento, sinalubong niya ito ng solidong suntok sa muka. Nasakta ng kamao ni Eli sa tigas ng muka ng nilalang na tila bato. Napadausdos sa lupa ang elemento, pero kagad ding nakabangon. Nakatitig kay Eli ng masama. Napansin niya na mas tumindi ang pagiging pula ng mata ng aswang kapag nagagalit. Hanggang sa lumundag sa ere ang elemento at sa isang iglap, naging malaking itim na ibon na may mahahabang kuko at malapad na tuka. Nakaramdam ng takot si Eli nang makita ang napakalaking ibong papalapit sa kanya. Dahil sa maikling takot na kanyang naramdaman, nadagit siya ng ibon at hinawakan sa magkabila ang balikat. Pero bago pa man siya tuluyang matangay, binunot niya ang isang punyal sa kanyang bulsa. Kahit hirap na, itinarak niya yung kutsilyo sa dibdib ng elemento hanggang sa sabay silang bumagsak sa lupa. Unti-unting bumalik sa normal na itsura yung ibon at kinalaunan. Naging anyong tao. Hawak-hawak ang kutsilyo sa dibdib habang umaangil ng malalim. Hindi pa tapos ang laban, Eli. Magbabayad ka. Isinusumpa ko. Hindi ka patatahimikin ng pamilya ko. At madadamay rin ang mga inosente. Sinusumpa ko yan. Naghihingalong wika ng aswang habang patuloy na tumatagas ang dugo sa dibdib. Hindi nagtagal, tuluyan na itong nawala ng buhay. Kaya naman niradyo ni Eli sa mga tanod ang nangyari. Kaagad namang nagpunta sa kinaroroonan ng mga taga-barangay at pinagtulungang ilibing ang lalaki sa kakawian. Napagpasyahan nilang ilihim ang bagay na yun. Baka magbunga pa ito ng labis na takot para sa mga tao. Pero habang naguhukay ng lupa, nararamdaman ni Eli na merong nakamasid sa kanilang paligid. Nakalanghap siya ng napakasangsang na amoy. Yung amoy ng malapot na laway na tumutulo sa bibig ng mga aswang. Alam ni Eli na nakatago lamang ang mga ito sa malagong damo ng kagubatan. Sige, subukan nyo lang umatake. Magagaya lang kayo sa lalaking ito.
Tatarakan ko rin kayong lahat ng kutsilyo sa dibdib. Sigaw ni Eli. Pero nakarinig sila ng isang malalim na boses mula sa kawalan. Oo. Sa ngayon panalo ka sa labanan. Pero huwag kayong magpapakampante. Ito ang inyong tatandaan. Iisa-isahin namin kayo. Wika ng aswang. Kaya naman yung mga nag-uukay na tanod, biglang namutla at natigilan sa narinig. Pero sinabihan sila ni Eli na magpatuloy lamang sa ginagawa, sapagkat nangako siyang hindi niya hahayaan na mangyari yun. Sana. Kagaya mo rin kami, Eli. May taglay na karunungan ng sa gayon hindi kami mapahamak. Nangangamba kami na baka maagang mawala ng ama ang aming mga anak. Wika ni Mang Tonton, isa sa mga tanod na nag-uukay ng lupa. Huwag po kayong mag-alala, Mang Tonton. Mamamatay po muna ako bago mangyari yon. Pero nangangako po ako sa inyo. Sisiguraduhin kong wala sa inyong mangyayaring masama. Gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan kayong lahat. Wika ni Eli. Maraming salamat sa iyo, Eli ha. Kagayang-kagaya ka talaga ng lolo mo. Matapang at may malasakit sa kapwa. Hayaan mo, Eli. Sasama kami sa bawat laban mo. Muling wika ni Mang Tonton na siyang nagpangiti sa binata. Matapos mailibing ang bangkay, nagpatuloy sila sa pagroronda sa buong baryo. At sa awa ng Diyos, wala nang ibang nangyari ng araw na yon. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw at linggo. Dito na nagsimula ang paghihiganti ng mga aswang laban sa kanila. Isang hapon, bumisita si Eli sa tahanan nila Nena. Paano ba naman? Nabalitaan niyang nanganak na ito. Nakita niyang malusog naman ang sanggol at isa itong lalaki. Nagpasalamat sa kanya si Nena at yung asawa nito dahil sa ilang buwan at gabi niyang pagbabantay sa tahanan. Walang anuman yon, Nena at Julius. Ginagawa ko lang yung tungkulin ko at iniwang bilin sa akin ni Lolo. Habang buhay kong pangangalagaan ng baryo natin. Wika ni Eli. Niyakap siya ni Julius na asawa ni Nena. Marami po talagang salamat. Alam niyo naman, dahil sa trabaho ko umaga na ako nakakauwi. At sadyang wala akong panahon para bantayan yung misis ko. Marami po talagang salamat. At kung mamarapatin po ninyo, gusto ko kayong maging ninong ng anak ko. Ipapabinyag ko po siya sa susunod na linggo Ano po, papayag po ba kayo? Tanong ni Julius. Pinuunlakan ito ni Eli at nangakong dadalo sa oras ng binyag. Sumapit ang araw ng pagbibinyag. Matapos ang seremonya sa simbahan, nagkaroon ng munting handaan sa tahanan nila Nena at Julius. Bukas para sa lahat ang piging. Panatag naman ang loob ni Eli na walang manggugulong aswang, sapagkat matagal na panahon na rin itong hindi nagpaparamdam. Pero sa araw ng piging, nagkamali pala si Eli. Habang nakikipag-inuman sa mga tanod at sa iba pang mga bisita doon, bigla na lamang nagsigawan ang mga tao. Magtatakip silim na noon kaya medyo madilim na ang paligid. Kaagad namang pinuntahan ni Ella yung pinanggagalingan ng sigaw. Dito niya nasaksihan ng pangyayari. Paano ba naman? Sa ulam na nakahapag ay merong nakahalong daliri, tenga at mata ng tao. Sa isip ni Eli, hindi naman ito ginamitan ng sabulag. Sadyang may tao lamang na nakihalubilo sa kasiyahan. Naglagay ng palihim upang maghari ang takot para sa lahat.
Pero kagad na pinakalma ni Eli ang mga bisita. Tumigil naman sa sigawan ang mga kababaihan. Pero halata sa mukha ng mga ito ang labis na takot habang nanginginig ang katawan. Ang iba pa nga ay hindi napigilan na masuka sa tuwing nasisilayan ang mga parte ng tao. Sinuri ni Eli isa-isa ang mga bisita. Pero wala naman siyang nakitang kakaiba sa mga ito. Ang lahat ng mga naroon ay normal. Kaya lumabas siya para tignan kung meron bang umaaligid sa tahanan. Tama nga ang hinala. Sa hindi kalayuan ay meron siyang natanaw na 5 kalalakihan na purong itim ang mga mata. Habang nakangisi sa kanya. Sumenyas ang isa sa mga lalaki na lumapit si Eli. Kaya't yun nga ang ginawa ng binata. Habang papalapit, nagbibigkas na ito ng makapangyarihang orasyon para kung sakaling sabay-sabay silang umatake, hindi siya basta mapapatay. Pero tumalikod na ang mga ito at naglakad papasok ng talahiban. Naunawaan naman ni Eli ang nais nilang iparating. Gusto siyang dalhin sa liblib na parte para doon sila magtuos. Handa namang makipaglaban si Eli. Tinanggal niya ang kabang buwabalot sa dibdib. Inalala ang bilin sa kanya ng lolong protektahan ng kanilang baryo. Lumusot ang 5 sa kakahuyan. Mabilis naman itong sinundan ni Eli. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, sobrang nawindang si Eli sa nakita na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Paano ba naman? Nakahandusay doon yung katawan ni Julius. Nagpaalam lang ito kanina na bibili lang ng alak sa tindahan. Kaya pala napakatagal na nitong hindi nakakabalik. Kahindik-hindik ang sinapit ng asawa ni Nena. Putol ang tenga at ganun rin ang mga daliri sa kamay. Nawawala ang mga mata at wakwak rin ang tiyan. Doon umaagos ang masaganang dugo. Sa sarili ni Eli, parte marahil ng katawan ni Julius yung hinalo ng mga aswang sa pagkain. Mga walang hiya kayo. Anong ginawa niyo kay Julius? Bakit niyo siya pinatay? Pagbabayaran niyo ito, mga damuho kayo. Nagngingit-ngit sa galit na sigaw ni Eli. Humarap sa kanya ang mga kalalakihan at tumutulo ang malapot na laway sa bibig. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga lalaki. Hindi ba't nagpaalala na ako sa inyo noon? Iisa-isahin namin kayo. At nagkataon lang na natsyempohan namin ang lalaking yan. Kaya't siya ang nauna. Ngayon, ikaw naman ang isusunod namin. Pati ang mga asungot mong tanod. Naghihiganti lang kami dahil pinatay mo ang kuya namin. Kayo talagang mga manggagamot. Pare-pareho kayong pakialamero. Kaya nga binigyan namin ng malubhang karamdaman ng lolo mo. Dahil isa siyang malaking palakid sa amin sa pagkain ng tao. Wika ng aswang. Nang malaman ni Eli ang tunay na sinapit ng lolo, bigla siyang nakaramdam ng puot para sa mga ito. Sila pala ang nagbigay ng karamdaman sa matanda. Kaya't walang pagdadalawang isip na nilusob niya ang 5. Mabilis namang nagbagong anyo ang mga ito at naging isang napakapangit na nilalang. Sinuntok niya sa mukha ang isa at biglang bumagsak sa lupa. Hindi lang basta simpleng suntok ang binitawan ni Eli. Dahil may kasama itong orasyon na binulong niya sa habak. Pero hindi nagtagal. Kaagad na may sumumpa sa kanyang likuran. Pinagkakalmot siya ng elemento habang umaangil ng malakas. Hindi siya tinitigilan hanggat hindi dumudugo ang likuran. Napaluhod na lamang si Eli. Pero pinilit pa ring makabangon. At nang makatayo, iniuntog niya sa puno ang elemento.
Napabitaw sa kanya ang nilalang. Kaya dito na siya bumawi ng malarapidong suntok sa aswang. Pinagsusuntok niya mula ulo hanggang sikmura. Hindi tinitigilan hanggat hindi nalalamog na mga solidong suntok ang elemento. Nakakuha siya ng pagkakataon upang ilabas ang punyal. Dito niya isa-isang inundaya ng saksak ang mga elemento. At dahil sa mga orasyong nakapaloob sa bawat pag-atake, madali silang binawian ng buhay. Matapos ng laban, sinunog niya ang lahat ng katawan ng aswang. Maging ang katawan ni Julius ay sinama na rin. Hindi na muna pinaalam ang nangyari sa asawa. Pinalipas niya muna ang panahon. Inalalayan niya ito sa pagpapalaki sa anak. Hanggang sa dumating ang isang araw. Nagulat na lamang si Eli. Dahil ang mismong asawa ni Julius ang nagbukas ng usapin tungkol sa pagkamatay ng asawa. Tanggap na niya ang lahat ng nangyari. Malaki ang pasasalamat niya kay Eli sa ginawang pag-alalay nito sa kanya sa nangyaring sakuna. Dahil kung wala siya, siguradong mababaliw na si Nena. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ginabayan at tinulungan ni Eli ang babae. Siya ang naging katuwang nito sa pagpapalaki sa mga bata. Kasabay din ng lahat ng ito, patuloy niya pa rin ginampanan ang tungkulin ng lolo. Patuloy niyang sinabuhay at ginamit para sa kabutihan ang mga pamana na nagmula sa baul ng antingero. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sanya. Taong 2001. Probinsya ng Capiz. Ano ang handa mong ialay para sa isang kaibigan? Handa ka bang isalba siya sa panganib? Kahit matagal na panahon kanyang tinalikuran. Ang kwentong tampok ngayong araw, tungkol sa dalawang magkaibigan na sinubok ng tadhana ang samahan. Tunghayan natin ang kakaibang karanasan ni Sanya at Cora. Mangkukulam. Anak ng demonyo. Shoo, shoo, shoo. Lumayo ka nga sa amin. Wika ng kamag-aral ni Sanya. Naupo na lamang sa lupa ang bata at napaiyak na lamang. Hindi naman mangkukulam ang nanay ko. Albularyo siya at tumutulong sa mga may sakit. Tugon ni Sanya. Ang sabi ng mama ko, mangkukulam yung pamilya niyo eh. Kaya layuan mo nga kami. Muling wika ng kamag-aral. Akmang sisipain ito si Sanya nang humarang ang isang batang babae habang hawak-hawak ang isang batbat. Sige, lumapit kayo para ihampas ko sa inyo yung kahoy na to nang malaman niyo ang ginagawa niyo. Lapit! Matapang na wika ng batang babae. Nagtakbuhan naman ng mga bata at kagad tinulungan ng babae si Sanyang makatayo. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Grabe yung katapangan mo ah. Wika ni Sanya. Ako nga pala si Cora. Bago lang ako dito sa eskwelahan at nakita kitang pinagtutulungan ng mga yon. Kaya ayun, nilapitan ko kayo. Tugon ni Cora. Masaya akong makilala ka, Cora. Sanya nga pala ang pangalan ko. Salamat uli sa pagtatanggol sa aking kilakyana ha. Wala yon. Sa susunod wag mo silang hahayaang maliiting ka at saktan. Lalo na't wala namang katotohanan yung mga sinasabi nila eh. Wika ni Cora. Natahimik na lamang si Sanya sa sinabi ng bagong kaibigan. Alam ng bata na tama ang sinabi ng babae sa kanya. Simula ng araw na yon naging magkaibigan na ang dalawa at halos hindi mapaghiwalay.
Nais ko sanang ipakilala ka sa aking nanay. Maaari ka bang sumama sa akin mamaya pagkatapos ng klase? Wika ni Sanya. Oo naman, matatanggihan ba kita? Tsaka gusto ko rin na makilala yung nanay mo eh. Matagal na tayong magkaibigan pero hindi mo pa ako pinapakilala sa kanya. Wala eh, naging abala tayo sa pag-aaral. Tugon ni Cora. Inabanggit ko kasi kay nanay ang tungkol sa'yo. Kaya naman nais kanyang makilala. Naganda rin kami ng konting salo-salo para sa pagbisita mo. Nakakatuwa naman kung ganon. Sige, sasama ako sa'yo, Sanya. Kung ako sa inyo, huwag ka nang sumama dyan. Baka mamaya may lason o hindi kaya naman sumpa yung pagkain na inihain nila sa'yo. Sabat ng isang kamag-aral. Hindi namin yung gagawin kay Cora. At isa pa, hindi naman mangkukulam ang nanay ko, no? Puro kayo bintang. Wala namang kayong pruweba. Tumabi nga kayo. Wika ni Sanya. Pagdaan ng bata. Hindi sinasadyang natabig ni Sanya si Kiana kaya naman napaupo ito sa lupa. Akmang tutulungan ito ang babae. Bigla na lamang siyang sinabunutan. Mabilis namang tinulungan ni Cora ang kaibigan at pinagtanggol ito sa mga salbahing bata. Nang mapagtanto na hindi nila madadaig si Cora, umalis sila Kiana at masamang tinignan si Sanya. Mabuti nga sa kanila. Mga pakilamera eh. Hindi mo malaman kung mga inggit lang. Ay nako, tara na nga at nasira lang ang araw ko sa mga yon. Wika ni Cora. Natawa na lamang si Sanya sa sinabi ng kaibigan. Pumasok na ang mga ito at gaya ng napag-usapan. Matapos ang klase ay dumiretso ang dalawa sa tahanan nila Sanya. Kagad namang nagmano si Sanya sa ina nitong si Aling Dolores. Inay, ito po pala si Cora yung sinasabi kong kaibigan ko. Pasensya na po kung natagalan kami sa pagpunta dito sa bahay ha. Tinapos pa po kasi namin yung gawain sa paaralan. Tsaka naglakad lang po kami eh. Wika ni Sanya. Kaawaan ka ng Diyos anak. Masaya akong makilala ka iha. Maupo na kayo't ihahanda ko ang pagkain. Paniguradong napagod kayo sa eskwelahan. Tugon ni Nanay Dolores. Naku, nag-abala pa po kayong magluto. Maraming salamat po dahil inalok niyo ako ni Sanya na magpunta dito sa tahanan ninyo. Masaya po ako na sa wakas. Makikilala ko na po kayo. Wika ni Cora. Napangiti si Aling Dolores sa sinabi ng bata. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil naging kaibigan ka ng aking anak sa kabila ng mga naririnig mong usap-usapan patungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Isa akong manggagamot at hindi mangkukulam. Wika ni Nanay Dolores. Nako, wala po yun. Mabait pong bata si Sanya at naniniwala ako sa kanya. Kaya naman wala po sa akin yung mga sinasabi ng iba. Alam ko naman po na lahat ng yun ay kasinungalingan lang at walang pruweba lalo na si Kiana. Tugon ni Cora. Napangiti naman si Aling Dolores sa sinabi ng bata. Sabay-sabay na kumain ang mga ito at labis na tuwa ang naramdaman ni Cora. Dahil napakabait ng ina ng kaibigan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagdalaga ang dalawa. Mas lalong tumibay ang samahan ng mga ito. Walang pinag-aawayan o pinagtatalunan ang dalawa. Palagi nilang pinagtatanggol ang isa't isa. Ngunit ang samahan ng dalawa ay tila susubuki ng tadhana. Nang tumuntong sa kolehiyo ang dalawa, magkaibang kurso ang kanilang kinuha. Ngunit palagi pa ring magkasama sa tuwing may libreng oras.
Cora, madalas kitang makita kasama si Felix May namamagitan ba sa inyo? Tanong ni Sanya. Naku, wala no. Magkapareha lang kami sa isang proyekto kaya palagi kaming magkasama. Pero namamagitan? Wala no. Tugon ni Cora. Natahimik si Sanya at alam niyang nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Ingat ka lang kay Felix Marami ng pinaiyak na babae yon. Baka mahulog ka sa kanya. Alam mo naman na ayoko nasasaktan ka. Wika ni Sanya. Natawa naman si Cora sa sinabi ng kaibigan. Aba oo naman Sanya. Pero sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa isang Felix no? Bukod sa matalino gwapo pa. Tugon ni Cora. Kinikilig pa ito habang sinasabi ang katagang yon sa kaibigan. Ew, gwapo ba yun? Saan banda? Hindi ko makita. Baka naman namamalik mata ka lang o kaya naman malabo na yung paningin mo Ala siya, akala mo talaga? Palibhasa, wala kang kakilig-kilig sa katawan basta, hindi ako nagagapuhan kay Felix. Para sa akin ang gwapo kagaya ni Rico. Yung tipikal na moreno. Tipong Pinoy na Pinoy yung kulay. Hindi yung tisoy at singkit. Kulang na lang maging espasol ang kulay ng Felix na yan. Natawa naman si Cora sa sinabi ng kaibigan. Iba-iba naman tayo ng tipo sa isang lalaki, no? Tugon ni Cora. Napailing na lamang ang dalawa at sabay na natawa sa kalokohan nila. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na si Cora dahil kailangan pa nitong magpunta sa kitaan nila ni Felix. Samantalang si Sanya naman kaagad nagpunta sa silid aklatan at doon nagbasa ng libro. Ngunit ilang minuto pa lamang siya doon, nabagot na ang dalaga. Hindi ito sanay na wala ang kaibigan kaya naman nagpunta ito sa hardin ng eskwelahan. Nagmuni-muni doon si Sanya at nang marinig ang kampana ng eskwelahan, kaagad nang umuwi ang dalaga. Pagkarating sa tahanan ay kagad itong kinausap ng ina at binalaan. Anak, nasa panganib ang buhay ng iyong kaibigan. Mas mabuti sigurong palayuin mo siya sa kinahuhumalingan nitong lalaki. Babala ni Nanay Dolores. May lahing babaylan ng ina ni Sanya kaya naman nakakakita ito ng mga pangitain. Pero wala naman po natitipuhang lalaki si Cora. Baka naman alam mo yung pangalan ng magdadala kay Cora sa kapahamakan? Wika ni Sanya. Hindi ko pa alam sa ngayon anak. Pero hanggat maaari, mas makabubuting lumayo na siya sa lalaking yon. Kundi kapahamakan lamang ang kanyang matatamasa. Muling tugon ni Aling Dolores. Nagtayuan ang mga balahibo ni Sanya sa sinabi ng ina. Dahil kailanman ay hindi ito nagkamali sa propesiya. Kinabukasan kagad kinausap ni Sanya ang kaibigan patungkol sa sinabi ng ina. Ngunit sa halip na maniwala, tinawanan lamang siya ni Cora. Sanya naman, ayos lang ako at wala naman akong kinahuhumalingang lalaki. Baka naman nagkakamali lang si tita. Wika ni Cora. Hindi Cora, ni minsan hindi nagkamali si nanay. Natatandaan mo ba nung bata pa tayo? Diba, binalaan ka rin niya tungkol sa isang aksidente at hindi nga siya nagkamali. Kaya paniguradong tama ang sinasabi niya. Tugon ni Sanya. Natahimik naman si Cora sa sinabi ng kaibigan. O sige, sabihin na nating tama si tita. Pero sino naman ang dapat kong iwasan?
Wala naman akong kinahuhumalingang lalaki eh. Baka naman alam ni tita. Wika ni Cora. Napabuntong ng malalim si Sanya. Kaso, hindi pa alam ni nanay kung sino yon. Pero, mag-iingat ka pa rin ha. Tugon ni Sanya. Gumiti naman si Cora at niyakap ang kaibigan. Salamat sa pag-aalala Sanya ha. Pero nasa tamang edad na ako. Kaya ko na ang sarili ko kaya hindi mo na ako kailangang isipin pa ha. Wika ni Cora. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ni Sanya dahil hindi nagalit sa kanya ang kaibigan. Matapos ang araw na yon, naging abala ang dalawa sa kani-kanilang buhay. Hanggang sa isang araw nalaman ni Sanya na hindi na pumapasok ang kaibigan. Kaagad nagpunta si Sanya sa tahanan nito. Nakita niyang binubugbog si Cora ng sariling tiyahin. Teka, ano pong ginagawa niyo kay Cora? Bakit niyo siya sinasaktan? Tanong ni Sanya. Yung kaibigan mo, hihinto na raw sa pag-aaral dahil aalis na dito sa poder namin. Wika ng tiyahin nitong si Marcel. Nagulat naman si Sanya sa narinig. Lalo pat wala namang nabanggit sa kanya ang kaibigan. Anong sinasabi nila, Cora? Bakit kayo hinto sa pag-aaral? Saan ka ba pupunta? Tanong ni Sanya. Umuwi ka na lang, Sanya. Saka na tayo mag-usap. Tugon ni Cora. Kaagad namang hinawakan ni Sanya ang kamay ng kaibigan at tinitigan ito sa mata. Kung kailangan mo ng tulong, palagi ako nandito para sa'yo. Ano man ang problema mo, sabihin mo sa akin at dadamayan kita. Wika ni Sanya. Sige na, ako na ang bahala dito, Sanya. Problema ko to at huwag ka nang mangailam pa. Tugon ni Cora. Napataas ang boses nito kaya naman walang nagawa si Sanya, kundi ang umalis. Pagka-uwi sa tahanan, tahimik at tulala ang dalaga. May problema ba, anak? Bakit nakatulala ka lang dyan? Tanong ni Nanay Dolores. Nay, hihinto na daw po kasi sa pag-aaral niya si Cora. Hindi naman niya po sinasabi sa akin kung ano ang dahilan. Ang sabi lang ng tita niya sa akin, aalis na raw ito sa poder nila na hindi ko naman alam kung bakit. Tugon ni Sanya. Mukhang nagaganap na ang aking pangitain, anak. Alam kong binalaan mo si Cora, pero mukhang siya na mismo ang pumili ng sarili niyang tadhana. Pero Nay, hindi ko pwedeng pabayaan ang kaibigan ko. Hindi pwedeng hindi ko siya pigilan at alalahanin. Pero anak, kapag nangyalam ka sa kanya, baka magalit pa siya sa'yo. Hayaan mo si Cora na magpasya sa kanyang sarili. Bilang kaibigan niya, alalayan mo na lamang siya dahil kapag pinangunahan mo siya, baka yun pa ang maging ugat upang magkasira kayong dalawa. Wika ni Aling Dolores. Natahimik si Sanya sa sinabi ng ina. Kinabukasan hindi pa rin pumasok si Cora. Kaya nag-aalala lalo si Sanya sa kaibigan. Ngunit alam ng dalaga na kailangan muna niyang hayaan si Cora. Makalipas ang isang linggo, pumasok na ang dalaga. Nilapitan kagad nito si Sanya. Sanya, pasensya ka na nga pala sa mga nangyari ha. Hindi ko naman sinasadyang masigawan ka. Masyado lang kasing marami ang iniisip ko at hindi ko na alam ang gagawin. Wika ni Cora.
Napangiti naman si Sanya at kahit papano ay gumaan ang pakiramdam. Ano ba kasing problema mo? Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Huwag kang mahihiya. Wika ni Sanya. Ang totoo niyan, Sanya. Buntis ako. Yon ang dahilan kaya hihinto na ako sa pag-aaral. Alam ko ring sinira ko ang tiwala at pangarap sa akin nila tita pero nandito na to eh. Pananagutan naman ako na nakabuntis sa akin. Tugon ni Cora. Hindi makapaniwala si Sanya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya lubos maisip na nagawa ng kaibigan na maglihim sa kanya. Ano? Sino naman ang ama ng sanggol na dinadala mo? May trabaho ba siya? Kaya ka ba niyang alagaan? Tanong ni Sanya. Ang totoo niyan, si Felix ang ama ng dinadala ko. Alam kong pinapaiwas mo ko sa kanya pero hindi ko talaga kaya. Tugon ni Cora. Hindi na nagsalita si Sanya. Masyado itong nabigla sa nalaman. Cora naman. Pero ayos lang. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pa siyang layuan, tutulungan kitang palakihin ng bata. Wika ni Sanya. Sa puntong yon napatayo si Cora at nagalit sa sinabi ng kaibigan. Pare-pareho lang kayo. Gusto niyong paghiwalayin kami ni Felix. Akala ko pa naman maiintindihan mo ko. Pero kagaya nila, pareho lang ang iniisip ninyo. Wika ni Cora. Sinubukan pa ni Sanyang sundan ng kaibigan. Ngunit hindi na siya nito pinakinggan. Sa paglipas ng mga araw, iniwasan ni Cora si Sanya. Hanggang sa tuluyan na itong umalis sa poder ng tiyahin. Sumama ito kay Felix at doon nagsimula ng bagong buhay. Simula nang umalis si Cora, wala nang naging balita pa si Sanya sa kaibigan. Labis na nasaktan at nalungkot ang dalaga dahil sa pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Cora. Ipinagpatuloy ni Sanya ang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos. Naaalala mo pa rin ba si Cora, anak? Hindi ka kasi nakinig sa akin. Wika ni Nanay Dolores. Sana nga, Nay. Nakinig na lang sana ako sa'yo. Baka kasama ko pa si Cora ngayon. Maaari na kumbinsi ko siya na tapusin yung pag-aaral niya. Hindi ako naging mabuting kaibigan sa kanya. Sa sobrang pag-aalala ko, yun pa yung naging dahilan para mapalayo siya sa akin. Tugon ni Sanya. Ano man ang mangyari, kaibigan mo pa rin si Cora. Hayaan niyong ang tadhana ang gumawa ng paraan upang kayong dalawa ay magkaayos muli. Wika ni Aling Dolores. Napangiti si Sanya at nang matapos ang seremonya ng pagtatapos, nagdiwang ang mag-ina. Hindi na malayan ng dalawa na inabot sila ng gabi sa pamamasyal. Naglakad lamang pauwi sila Sanya at habang tinatahak ang daan pauwi sa kanila, nakarinig ng sigaw ang mga ito. Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw dito, nakakainin ako! Sigaw ni Kiana. Nay, pamilyar sa akin yung boses na yun . Parang si Kiana yun. Wika ni Sanya. Kagad namang kumilos ang mag-ina at pumunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Kagaya ng inaasahan, si Kiana nga ang babaeng sumisigaw. Sanya, pakiusap, tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Pagmamakaawa ni Kiana. Duguan ito at sugatan ng mga panahong yun. Nakita ni Nanay Dolores ang isang aswang at aatakihin na sana nito si Kiana. Ngunit mabilis na nag-usal ng orasyon si Nanay Dolores. Dalian mo, anak.
Alalayan mo si Kiana at mauna na kayo sa bahay. Ako na ang bahala dito. Utos ni Nanay Dolores. Kagad namang inilayo ni Sanya si Kiana sa lugar na yon. Dinala sa kanilang tahanan. Nang makarating sa bahay ay kagad nagpakulo ng tubig si Sanya. Inihanda ang mga halamang gamot upang maibsan ang pagdurugo ng mga sugat ni Kiana. Minuto lamang ang lumipas ay dumating na si Nanay Dolores. Ito na ang siyang gumamot sa mga natamong sugat ni Kiana. Aling Dolores, anong nilalang po yung umatake sa akin? Bakit gusto niya po akong patayin? Tanong ni Kiana. Dahil nagdadalang tao ka, iha. Ang sanggol sa iyong sinapupunan ang pakay niya. Mabuti na lamang at dumating kagad kami. Ngunit ang bata sa sinapupunan mo, wala na siya. Tugon ni Nanay Dolores. Natulala si Kiana dahil sa narinig at nalaman. Ano ho? Wala na ang anak ko. Paano nangyari yon? Hindi ito maaari. Umiiyak na wika ni Kiana. Nakikirami kami, iha. Pero mas makakabuti kung uuwi ka na muna sa inyo para makapagpahinga ka dahil malubha ang mga sugat na natamo mo. Mungkahi ni Nanay Dolores. Tahimik lamang si Kiana. Tila nag-iisip ito ngunit kagad nagpasalamat sa magina. Mabuti na lang at narinig ka namin ni Nanay. Mas mabuti siguro kung ihatid ka namin sa inyo para masigurado na ligtas kang makakauwi. Wika ni Sanya. Naiyak naman si Kiana sa sinabi ng dalaga. Napakabuti niyo po sa akin. Kahit na wala akong ginawa kundi laitin ka sa niya at magkalat ng maling impormasyon tungkol kay Aling Dolores. Tama nga sila. Hindi kayo masasamang tao. Siguro nga dala lang ng inggit kaya ako nagawa ang mga bagay na yon. Sana mapatawad niyo pa ako. Wika ni Kiana. Lumuhod pa ito sa harapan ng mag-ina at kagad pinatayo ni Sanya ang babae. Wala yon. Parte yon ng ating buhay. Magpagaling ka at ipagpatuloy mo ang buhay mo. Wika ni Sanya. Matapos ang pag-uusap na yon, hinatid ng mag-ina si Kiana sa tahanan nito. Labis na nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga. Buhat ng araw na yon, naging magkaibigan ang dalawa. Bumawi si Kiana kay Sanya at labis ang sayang naramdaman ng dalaga. Dahil kahit wala na si Cora, nagkaroon naman siya ng bagong kaibigan ngunit hindi pa rin mawala sa isipan si Cora. Habang namamasyal ang dalawa sa parke, naupo sa damuhan ng magkaibigan at naluha si Sanya. Nakita nito ang paboritong bulaklak ng dating kaibigan. Naaalala mo na naman si Cora, no? Hindi rin ako makapaniwalang nagkasira kayo. Para na kaya kayong magkapatid. Iba talaga ang dala ng pag-ibig. Nakakasira ng samahan. Wika ni Kiana. Pinunasan naman ni Sanya ang luha at gumiti ng pilit. Mukhang masaya naman siya sa napili niyang landas eh. Wika ni Sanya. Isinantabi na lamang ng dalaga ang mga iniisip. Makalipas ang ilang taon, laking gulat ni Sanya nang dumalaw sa tahanan si Cora. Naaalala mo pa ba ako? Sana oo. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita. Wika ni Cora. Hindi makapagsalita si Sanya na mga panahong yun. Bagkus kagad niya itong niyakap ng mahigpit. Hindi kita makakalimutan, ano ka ba? Matalik kaya kitang kaibigan. Kaya malhabong makalimutan kita.
Wika ni Sanya. Labis ang sayang naramdaman ng dalaga dahil sa hinaba-haba ng panahon na hindi niya nakita si Cora. Hindi niya inaasahang makakasama pa niya ito. Nandyan ba si tita? Gusto kong humingi ng pasensya sa kanya, lalo na sa'yo. Nga pala ito, pasalubong ko sa inyo. Wika ni Cora. Oo, pasok ka, Cora. Nandun siya sa sala kasama ni Kiana. Tugon ni Sanya. Napakunot ang noo ni Cora. Nabigla ito nang banggitin ni Sanya ang pangalan ng dalaga. Kiana, ayos na kayo? Sa bagay, matagal na rin ang lumipas. Ano bang alam ko sa inyo? Wika ni Cora. Pagkapasok sa loob ay kagad nagmano si Cora kay Aling Dolores. O Cora, mabuti naman at dumalaw ka. Kumusta ka naman? Tanong ni Aling Dolores. Kumaway naman si Kiana at kagad nagpaalam upang makapag-usap ang tatlo. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa. Pasensya na kung ngayon lamang ako nakadalaw ha. Nakunan kasi ako at ilang taon din bago ako nakabalik sa wisyo. Nga pala, narito ako para kunin kang ninang sa anak namin ni Felix. Sana pumayag ka ha. Wika ni Cora. Pumayag naman si Sanya at nang dumating ang mismong araw ng binyag. Ginanap ang binyagan sa baryo ng asawa ni Cora. Dito napagtanto ni Sanya na tama ang hinala ng mga aswang nga ang nakatira doon. Kabilang ang pamilya ng asawa ni Cora. Ngunit si Felix na mister nito ay hindi aswang. Marahil masyadong mabilis ang pangyayari. Ngunit nang unang makilala ni Sanya ang mga magulang ni Felix noon sa eskwelahan, alam kagad ni Sanya na kakaiba ang mga ito. Kaya naman nang dumalo sa binyagan, natukoy ni Sanya na tama ang hinala. Nais mang balaan ng dalaga ang kaibigan. Ngunit naghintay ito ng tamang tiyempo dahil umaaligid sa kanila ang mga kamag-anak ni Felix. Hinanda ni Sanya ang sarili. Nagpadala ng mensahe sa ina upang humingi ng tulong. Nang matapos ang binyagan, dito na nagkagulo dahil nawawala ang anak ng mag-asawa. Teka, nawawala ang anak namin. Sino ang kumuha? Nandito lang yung kanina Wika ni Felix. Naaligaga ang mag-asawa at lumabas ang tunay na kulay ng mga aswang. Maraming salamat sa pinagkaloob niyo sa amin na sanggol. Sariwang-sariwa. Wika ni Tanya, ang itinuring na ina ni Felix. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Tanong ni Cora. Kaagad namang hinila ni Sanya ang kaibigan at ito ang sumagot. Aswang sila, Cora. Hindi mo ba nakikita? Delikado dito. Kailangan lumayo na kayo. Tugon ni Sanya. Nay, ano po bang ginagawa ninyo? Itigil niyo na ito. Amin na ang anak namin. Pagmamakaawa ni Felix. Nanay, hindi kita anak, Felix. Napulot ka lang namin at ginamit ka namin para makuha ang aming mga nais. Tugon ni Nanay Tanya. Nalaman ni Felix na hindi niya tunay na magulang ang nasa harapan dahil namatay ang tunay niyang magulang at nilinlang lamang siya ng mga aswang. Ilang sandali ang lumipas. Inilabas ng mga aswang ang sanggol. Akmang kakainin na ang sanggol ay kagad dumating ang ina ni Sanya.
Nagsimula ang mga ito na labanan ang kalaban. Nag-usal ng orasyon si Nanay Dolores na kagad sinabayan ni Sanya ng pakikipaglaban. Hindi makapaniwala ang mga aswang sa lakas na meron ang mag-ina. Umalis na kayo anak. Ilayo nyo na ang sanggol. Utos ni Aling Dolores. Habang tumatakas, muntik nang masabol ng sibat si Cora ngunit mabilis na humarang si Felix. Kaya naman ito ang siyang napuruhan. Nagawa ng mga itong makatakas ngunit si Felix. Binawian ito ng buhay. Malubha ang natamo nitong sugat. Labis na lungkot ang naramdaman ni Cora. Ngunit pinilit nitong kalimutan ang mga naganap. Hanggang sa makatakas ang tatlo sa lugar. Sa kasalukuyang taon, binata na ang anak ni Cora. Samantalang si Sanya naman, meron ng sariling pamilya. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagtulong sa kapwa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.